Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maganda na po ang bawat isa sa pagsisimula ng ating programa. Isang masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating pong masasaksihan ang pagpapasinaya ng bagong gusali ng Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. Para sa unang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po ang lahat na tumayo at sama-samang manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagkakatipon-tipon upang sama-samang magpuri sa iyong kadakilaan. Buong kababaang loob po naming hinihiling na kami ay patnubayan at gabayan sa aming isasagawang pagpapasinaya ng Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo po kaming lahat na naririto ngayon, higit lalo ang aming minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, na namumuno sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Nawa ay igawad mo po sa aming lahat ang isang mainam na kaisipan at magandang kalusugan upang patuloy naming magampanan ang aming mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng aming minamahal na lungsod at ng mga mamamayang Manilenyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas at awit ng Maynila. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong tagapagpakilala, Camille Escanio. At nais po namin kayong batiin ng Merry Christmas. Batiin nyo naman yung mga katabi nyo. Sa umagang ito, ating pong, upang sa atin po ay magbigay ng kanyang bungad bati, pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Leo M. Francisco. Sa ating butihing ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sir, ang ating napakasipag na engineer, city engineer, Engineer Andres at Engineer Balmores, sa ating OIC ng Manila District Traffic Enforcement Unit, kay Major Tony Olgado, sa lahat ng bumubuo ng namumuno sa ating City of Manila, sa ating butihing Vice Mayor Hani Lacuna, sa ating mga kasamahan na departamento, heads na andito, department heads, sa ating kapulisan, sa lahat ng mga paunauhin, Father, friends from the media, magandang umaga po sa inyong lahat. It is with great pride and pleasure having this kind of activity in this kind of times. Nakikita po natin ang kabisihan ng lahat kasama ng ating butihing ama ng City of Manila. And it is also this time that I would like to extend the sincerest gratitude from the Manila Police District to the Manila City Government, headed by our very efficient Mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso, and his Vice Mayor, Ma'am Hani Lacuna, for the realization of this new MDTEU building. Alam niyo po, for so long a time, squatter po ang aming traffic unit. Ngayon, makikita nyo sa inyong harapan ang isang napakagandang building. Hindi lang po binigyan kami ng isang tahanan, kung hindi napakaayos na tahanan. Palakpakan po natin ang ating City Government of Manila sa pamumuno ng ating butihing Mayor, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Alam niyo po, siya yung tao na hindi pumapayag na bigyan na lang kami, tayo, o kung sino pa man. Hindi siya pumapayag na pwede na to, kundi isang maganda, maayos, maaliwalas, at kaya-ayang tirahan. Kaya po, sa City Government of Manila, inuulit ko, maraming salamat po sa pagbibigay ng ganitong klasing tahanan sa ating kapulisan. And taking this opportunity, I would like to highly value and thank the people behind this undertaking. Of course, sa pamumuno ng ating kaibigan na engineer, si City Engineer Andres. Maraming salamat po, Engineer. At sa lahat na mga naghirap para mabatid po natin o matapos ang building na ito. Isang hamon para sa kapulisan kung paano ma-maintain ang building na ito. Pero dapat binigyan tayo ng ganitong uri, klase, kalidad ng ating tahanan. Dapat ugaliin natin, naariin natin ito, linisin natin ito, i-maintain natin kung paano ibinigay sa atin ng City Government of Manila ang sitwasyon na ito. Sana
Hindi natin biguin ang mga tao ng Manila na pagdating ng 1, 2, 3 buwan, makikita nila na hindi na kaaya-aya ang kapaligiran sa lugar na ito. Kaya sa aking mga kapulisan, I hope that you will serve the community and be able to thwart the evil designs of criminals even before they could act. This is, of course, with the help of our community. And it is also the challenge to us na hindi lang traffic situation, but kung titingnan nyo yung lahat ng mga efforts ng ating city government to beautify the city of Manila, kasama ang kapulisan na mag-maintain kung paano ito maging malinis, kung paano ito mananatiling umiilaw, kung paano ito mananatiling hindi nawawala dahil kasama tayo sa pagpapanatili ng katiwasayan sa City of Manila. Kaya sa ating kapulisan, gawin lang natin ang isang maayos na serbisyo sa City of Manila, and I know the city government of Manila will always take care of us. Muli, nagmumula po sa kapulisan ng Manila Police District to the city government of Manila, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng ganitong klaseng kahalagahan na makapagtrabaho kami, makapaglingkod kami sa inyo ng maayos at isang maayos na serbisyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating magiting na District Director Police Brigadier General Leo M. Francisco. Sa pagkakataon ito mga kasama, upang sa atin ay magbigay ng kaniyang mensahe, akin pong ibinibigay sa inyo ang butihing ama ng lungsod ng Maynila. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Makisuyo kay Reverend Father Romel Darondon, Father, at inaanyayahan ko ang lahat sa inyong tumayo bilang pagbibigay pugay sa mga kasapi ng Manila Police District na nasawi sa pakikipaglaban na maiayos ang ating mga kababayan tungkol sa impeksyon ng COVID-19. Hindi kaila sa atin na iba nating mga kasamang pulis sa Maynila ay wala na ngayon. Dala nang sila ang mga nasa frontline noong mga panahon na maraming kalituhang idinulot sa pagkabigla at sambulat ng impeksyon sa buong bansa at sa buong mundo ng COVID-19. And I hope I'm not asking you too much, Father. Please, can you please give a microphone to our beloved priest to offer a little prayer for the soul of those uniform and non-uniform personnel of Manila Police District who paid the ultimate price, protecting our citizen in the city of Manila, and pray for the family ng kanilang mga mahal sa buhay. Father, please. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumain niyo ang Panginoon. Kapahinga na igawad ng poong may kapal sa ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo ng ating mga frontliners at ang ating mga kapulisan. Mag-alay tayo ng isang Ama namin para sa kanila. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Wala na pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Father. Maupo po kayo. Sa ating pong minamahal na direktor ng Manila Police District, makisig, masigasig, at hindi rin umuwi sa kanyang pamilya ng madalas. Noong panahon na kami talaga ay pinipilit ilugmok ng impeksyon ng COVID-19 noong nakaraang taon. Araw-araw halos kasama ko ang ating mga kapulisyan sa pamumuno ni General Francisco. Palakpakan natin si General Francisco. Sa ating pong Major Anthony Coyle Olgado, ang Chief ng Manila District Traffic Enforcement Unit. I'm happy for you and to the men and women, uniform and non-uniform personnel of MDTEU. Totoo po yung sinabi ni General Francisco. Noong araw squatter po talaga ang MDTEU. Nakikihiram lang ng lupa doon sa may port area. The name itself, port area. So we don't own it, they don't own it, they're borrowing it, and through the years of city government's neglect, the surrounding area is not feasible anymore and safe for our police traffic investigators and police officers. O kasi nakakahoy na yung mga chikot, mga sasakyan. Araw-araw dahil yung mga nakapalibot doon na ginagawang bakal na lang yung mga ebidensyang sasakyan. Naalala ko po yun nung araw dahil maraming beses ako bilang konsehal nung araw pumunta sa Traffic Bureau. Tawagin natin sa Traffic Bureau. No? But I'm happy today in our own little way as a city government, and thanks to our Congressman Yul Serbunieto, 3rd District Congressman, which itong distrito na ito, sa ating Vice Mayor Hani Lacuna, and to the members of the City Council, for continued support sa layunin ng inyong lingkod na bigyan ng dignidad ang ating mga nasasakupan at pati ang mga kapwa nating naglilingkod sa taong bayan sa at least, at the very least, mga opisinang parang pangalawa na nilang tahanan. In fact, may awa ang Diyos, no? Masaya rin ako sa mga taga Veterinary Inspection Board and Parks Development Bureau na mga kawani ng pamahalaan lungsod sa Manila Zoo. Kasi yung opisina rin nila, akala ko nasa BGC sila eh. But today, our humble offer, with all humility and appreciation to the men and women, uniform and non-uniform of Manila Police District, our partner to keep the city of Manila and the people of Manila not only at par, but mahirap po magbuhat ng bangko, pero you can check the data. Because of the Manila Police District, ang krimen sa Maynila po ay talagang, I think, ito yung low na masaya tayo, na all-time low. Sapagkat panatag ang pamumuhay sa Maynila. Palakpakan natin ang ating mga pulis. Hindi perpekto ang mga organisasyon sa gobyerno. I, for one, hindi po ako perpekto, mga kawani ko. Maring meron pa kaming mga pagkukulang. Sa araw-araw namin paglilingkod, as we committed to you, pipilitin namin maging masinop, mainam, at epesyente kayong paglingkuran. There is always room for improvement. And we will continue to improve delivering better services for our citizen in the city of Manila
And to those people who come in and out of the city to make a good, makapaghanap buhay, makapagtrabaho. And I'm happy also and pleased to extend my gratitude to your family, because there are so many nights and days that I ask you to go beyond the working hours, especially during those troubled times where people are kinakabahan ng mga tao. Anong klaseng regulasyon? Anong quarantine? Lahat na yata ng Q na imbento na natin. ECQ, MECQ, MGCQ, banana Q, barbecue. Lahat ng kalituhan. Pero hindi kayo bumigay. Hindi kayo nagpalito. Straightforward, black and white. And the rules in Manila became certain and became predictable. So people followed. And thanks to the people of Manila, sa pakikipagtulungan nila kapag may ipinatupad, mabilis na ipinatutupad ni General Francisco, inilalatag sa lahat ng opisyales ng ating Manila Police District. So, in a team effort, acting in unison, ay talagang may buting idudulot. Ang katunayan, nangangamba talaga tayo ngayon. Ngayong mga panahon na ito at darating pang mga araw tungkol dito sa bagong variant na Omicron. But still, let's just enjoy the moment and thank the Lord na inabot natin ng Pasko. Because some of us will never be with us or will never be with their family. Sa hirap ng buhay, sa dami ng ating mga pagsubok, minsan nakakaligtaan natin yung tunay na mahalaga. Of all the things in this world that we want or wants in this world, is God gave us life. Here we are today. Buhay, may pag-asa. Yan ang bagay na pinagpapasalamat natin sapagkat mano pa tayong mga taong gobyerno na siyang sandigan at sandalan ng ating mga kababayan sa panahon ng pandemyang ito. Walang aasahan ang tao ngayon, kundi ang Diyos at ang kanyang pamahalaan. Kaya ipinagpapasalamat ko na patuloy kayong malusog at ligtas sapagkat I cannot do it alone. We cannot just run the entire city of Manila at 2 million nighttime population and 3 million daytime population by one person alone? No. That is insanity. I need you. I need you to be healthy. I need you in the right state of mind. I need you to be focused. I need each and every one of you na magabayan yung ating mga kababayan. At yan ay nagdulot. Kahapon lamang, nasa 91 ang active infection sa lungsod ng Maynila. Na dati-rati, by the thousands and thousands. So, pag tayo nagkakaisa, pag tayo in synchrony, we may be playing different musical instrument, but in an orchestra, guided by one person, guided and acting in unison, we can create a good music that symbolizes services and create a better harmony for our community. And that's what we want. And that's what the people deserve. Tama po si General Francisco sa kanyang napapansin. Kapag tayo'y nagtatatag ng mga gusali o pasilidad o pagawaing bayan, ayaw ko yung mema lang. Totoo po yun. Yung may magawa lang. Mahirap na ngang gawin na natin ang tama. And go beyond, above the normal, if possible, or
even better. And in the coming days, as my commitment to you, about almost 2 years ago, when I said, yung bulok, mabaho, nuknuk ka ng bahong imbornal sa loob ng Manila Zoo. Siyang nagdudulot din ng pagdumi sa Manila Bay. At yung napabayang Manila Zoo, na halos lahat tayo may kasaysayan. And I committed to you, we will compete to the world. And in a matter of few hours, the general population may enjoy the new zoo, but it is the first zoo in Asia. I told you, I always wanted the best for you. Hindi lamang kailangan for picture taking. Okay na yan, nagawa na natin, pwede na. The same thing here. You have a controlled environment, better facility. Pangalawang tahanan nyo, tama si General Francisco. Ingatan nyo na. Hindi araw-araw Pasko. Ingatan ninyo. Pag malasakitan ninyo, yay, salapiri naman ng taong bayang ating pinaglilingkuran. Ang maganda pa, ito yung gasoline station nyo. Isang kembot lang. Kasi nung araw, naliligwak yung iba nating kapulisyan. Kawawa naman. May mobile nga. Walang gas. But I'm happy that criminals are staying away in Manila. Sabi ko nga, basta lagi kong bilin sa mga Tolonges. Sa totoo lang, I hope hindi nila tayo susubukin lagi. At tingin ko nakinig naman sila. Lagi kong bilin, di ba? Sa mga Tolonges, hindi ko kayo mababantayan ng 24 oras. Magulang nyo nga, hindi kayo mabantayan eh. Ako pa kaya. Okay. Then be that as it may. While it is true, we may not be there 24 hours a day. But one thing is for sure. When you commit crimes or criminal activities in Manila, as a promise and commitment to the criminals, magtago na kayo sa lelang nyong panot. Hahalugugin namin ang buong bansa, ang buong mundo, para kayo dalhin sa mata ng husgado at mata ng korte upang papanagutin kayo sa salang inyong ginawa sa loob ng batas, sa mata ng batas. In Manila, sabi nga namin, may isang kwento about a year ago. Ayaw na pumunta nung isang Tolonges dahil sa konting pera, nakikitain niya sa gagawin niya, buong buhay raw siya magtatago. Dahil daw yung Manila Police District, hahalugugin ang buong bansa. Kasama siya doon. Kaya hindi nila ginawa yung isang binabalak nilang krimen na maaaring magbuwis ang buhay ng isang mamamayan sa lungsod ng Maynila. So I'm happy that words are going around. Words are being passed around, and that words written in the wall of United Nations Avenue, the wall of the Manila Police District headquarters said, and it is written there, go spread the word that in this little world men knew how to die. That is the motto of Manila Police District. And I think, unti-unti, nababangon ang dangal ng uniforme pa lamang na suot ng isang pulis na naglalakad sa lungsod ng Maynila, that in Manila, there is government. In Manila,
there is predictability. In Manila, there is rules. And there is certainty. And in Manila, panatag kang makakapamuhay. And it brought us business. So much business. Sinasabi ko po sa inyo, duktong-duktong po yan. Before I became mayor, 20-30 billion a year ang pumapasok sa Maynila. On our first year, 123 billion. On our second year, 147 billion. Just imagine the jobs that created, the business and opportunity created by simple, regular, basic doing job, which is delivering peace and order. Walang ginawang bago. Walang makabago. Ibinalik ko lang yung normal na pamamala. May pulis, magbabantay sa kaligtasan ng pamayanan. May kriminal, tutugisin sa loob at mata ng batas. And kung sakaling pinalad si Tolonges, natakbuhan niya ang Pulis Maynila, ang ikamamatay niya ay puyat dahil hindi siya makakatulog ng maimbing saan man siyang sulok ng bansa o kuweba nagtatago sapagkat we will go after them, and that is a fact. You have seen criminals even went outside of this country. Nag-backdoor pa sa Palawan. Crimes committed against those students from a prestigious school, being raped for so many times. Kala niya, nakatakbo na siya. So, kapag kinilala natin ang batas, ipinatupad natin ang batas ng tama, at kundi man natin minsan tama, dahil tao lamang tayo nagkakamali, pero hindi tayo lumalabag doon sa guhit ng salitang makatwiran. Makatwirang pamamaraan. Hindi na tayo maliligaw. Maitatangos natin ang ating ilong sa kalsada. Makapaglalakad tayo. Ang mga noon natin nakalibel. Sapagkat I do believe, and let me take this opportunity before the end of the year to congratulate each and every one of you in Manila Police District. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. Muli, sa inyo po, mag-iingat kayo. Merry Christmas! Happy New Year! Me and the team cannot thank you enough for keeping our family safe, our community safe, and the business prosper in the city of Manila. Thank you. Kaya, ang sukli ko na lang, panalangin na sana kayo sa 2022 maging ligtas, malusog, at 10 ng inyong mga mahal sa buhay. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Isko, sa inyong madiwa at makabuluhang mensahe. Sa puntong ito, mga kasama, tayo po ay dadako na sa pinakatampok na bahagi ng ating programa sa umagang ito. Ang pagpuputol ng laso at pag-aalis ng tabing sa marker. Ngunit bago po natin pasimulan ang pagpuputol ng laso, tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas at panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Romel Darondon, guest priest ng St. John the Baptist Parish ng Quiapo. At ang pagpuputol po ng laso ay pangungunahan ng ating alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, kasama sina MPD District Director Leo M. Francisco, Engineer Armand Andres and Architect Pepito, at ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, Major Anthony Coyle O. Olgado.
Kasindihan yun. Mic test. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Nalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, pagpalain mo ang Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. Naway magkaroon dito ng kalusugan, kalinisan, pagwawagi laban sa kasalanan, lakas ng pagkakaisa at pagmamahalan, pagpapakumbaba at kabutiang loob. Buong pusong pagtalima sa iyong banal na kalooban, pagpapasalamat sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, naway manatili ang pagpapala mo sa tahanang ito at sa lahat ng mga taong magtatrabaho dito. Sa pagkakataong ito, akin pong babasahin ang nilalaman ng marker. The new Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters. The erection of this Manila District Traffic Enforcement Unit Headquarters building was made possible through the auspices of the City Government of Manila as a symbol of cooperation between the local government and the Manila Police District in its common mission of enforcing the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, and ensure public safety and internal security with the active support of the community. This building will be the heart of the operations of the men and women of MDTEU, where the highest standards of professionalism and service will be displayed to ensure the security, safety, and smooth travel of vehicles, pedestrians, and commerce within the city of Manila. Inaugurated this 28th day of December 2021 at Blumentritt Street, Santa Cruz, Manila. Signed by Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Dito sa aming bayan, isa lamang ang tanging gusto sa aral ng kasaysayan, gustong natiwang Pilipino. Lahat pare-pareho, nagkakaisa, nagkakatundo. Ito ang
Bukas puso sa lahat sa inyo, saan man kayo nanggaling, hindi kayo ibang tao. Lahat pare-pareho, magkakapatid, magkalyado. Dito sa aming tahanan, lahat ay imbitado. Dito sa aming bayan, isa lamang ang tanging Saka maganda rito ba? Wala kang kapitbahay na chismoso. Tahimik to eh. Ipapaong ka na lang. Yun lang. Wala kang kausap. Lahat ng kapitbahay mo, Jerry, walang pakialam. Puro dedo na eh. Sa sipagan. Pare, at least maganda background nila dito. Subdivision. Subdivision. Peace and quiet. Pwede nyo rin ilagay dyan na lahat ng picture ng ano, ng naging director. Wala na, alas na, okay na. Kumala na. Station.
kasi namin tayo standard ng mga ating standard tayo. Lagi natin sasabihin standard ng mga ating standard ng mga Merry Christmas naman.
Na lang daw pala. Saksak daw ulit. Oo. Doon na lang pala. Ba't lang may bilang Tinatibay ng nakaraan Okay lang. Okay. Teka, may i-check akong ano. Mahirap yung pangalan ng ano. Pax Lubid. Oo nga pala. Hindi naman kita eh. Hindi sapaw, madilim. Ah. Okay, good morning. Sir, una, ano tong bagong gawa na to na para sa MPD? Ito na yung magiging headquarters ng traffic department ng Manila Police District, no? Ito na yung kanilang magiging bahay at kanila na ito. Panghabang buhay. At ang good news, isa sa mga nagiging suliranin ng mga dating panahon ay ang gasolina ng ating mga mobile and so on and so forth, no? Just a split away is our motor pool and the gasoline station of the City of Manila para sa aming mga bihikulo. So, plus, dito, at least, masasabi ko, sarili nilang tahanan. Panatag na sila. At napaka-peaceful pa ng surroundings nila. Totoo naman, peaceful naman talaga eh. Bulsod sir, bakit pinilipat mo dito? Dahil matagal na lumang Through the leadership of General Francisco, no, gusto niya talaga maiayos yung Traffic Bureau. Kasi nga naman, yung kung makikita mo talaga yung dating temporary na, although naging matagal din na Traffic Bureau yun, pero kasi yun is under to another agencies of government, wherein sila ang aming contingent sa national government, sa PNP, para dito sa Maynila. So, if that is the case, at the very least that we can do is to really offer a place, a home for them. And I would like to congratulate the effort of General Francisco, being the district director, because of his perseverance to give ample, proper, and decent place for our Manila Police District, particular to our Traffic Management Bureau ng MPD. Sure. Yes, ito government owned. Ano to? 1-2 ang karga. 1-2 sawa. Magkano kayo inabot? 30 million. Alam nyo, makikita naman natin physically kung gaano kaganda yung ating office ngayon na binigay ng City Government of Manila sa pamumuno ng butihin nating mayor. So sa amin naman pulis, kailangan mas maayos na serbisyo ang dapat naming ibigay sa mamamayan ng City of Manila. Dapat lang yon dahil libre. Simula sa aircon, makikita nyo naman yung ating mga equipment sa loob ng ating bagong himpilan ng traffic natin dito sa Manila. Ito ay masasabi nating above standard. Kaya dapat above standard din na serbisyo ang ibibigay natin sa ating mamamayan dito sa Manila. Alam mo yung dati nating office doon, medyo magulo yon dahil nasa port area at hindi natin kontrolado yung kapaligiran doon. Kaya minabuti ng ating butihing mayor na bigyan kami ng sarili namin. At dito nga, makikita nyo naman ang bagong building natin at ito talaga ay napakaganda. Sa other matters.
Meanwhile, naalala ko tuloy yung cartoons nung araw eh. Meanwhile, oh. Ay, hindi, sa isang araw pa pala. Oh. Well, I would like to thank those construction workers all over the country, because some of the construction workers are coming from Visayas and Mindanao, and they stayed. Even during the pandemic, at the height of the pandemic, tuloy-tuloy ang construction. We're very happy meron silang trabaho. And we're very grateful kasi pinagbutihan nila yung trabaho. So, masasabi natin na itong Manila Zoo, kayo na po ang bahalang humusga, no? Na kaya palang gumawa ng mga Pilipino, lalo na yung mga construction workers natin, ng mga pasilidad na pwedeng maging world competitive. No? And I'm grateful, nagpapasalamat ako sa mga pamilya ng mga construction workers na gumawa ng bagong zoo na simula nung naitatag noong 1959. No? Ngayon lang muli, ito nabago, binago, at ginawang moderno. Moderno in terms of sa gagamit ng mga hayop, medyo may pag-aaral ng ginawa, paano maging mas maayos para sa hayop, at sa mga gagamit na mamamayan sa pasilidad. At parang hanggat maaari maiwasan ang mga posibleng aksidente in the future as much as possible. At kaiga-igaya, kasi dati sulang siya, tapos ang purpose mo lang, makita yung hayop. But this time, modesty aside, we can honestly say, pwede ka tumambay maghapon. Pwede mong dalhin yung jowa mo, paglabas nyo, mag-asawa na kayo. I mean, it's a good place for family, couples, children specifically, and to yung mga minamahal kong mga lolo't lola ko, mga senior citizen. A good place, an open air, tapos at least masasabi namin, kaming lokal na pamahalang lungsod ng Maynila ay bilang pamahalaan ay tumutupad sa alituntunin na pinatutupad ng pamahalaan din o ng national government for that matter. Because as you all know, dahil pinabayaan ng gusto for almost 6 decades ang Manila Zoo, hindi na kami naging compliant to protect our environment. In fact, Manila Zoo, owned by the City of Manila, became part of the problem as pollutants to Manila Bay. Kaya yung dati yung naamoy na burak doon, kala ko nga may water drinking station doon sa water refilling station eh. I'm really amazed, no, na kaya palang gawin yun. Masaya ako para sa mga taga Maynila at masaya ako sa mga Pilipino. Kasi simula Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Southern Luzon, lahat ng Pilipino, and that includes our immigrants and OFW, most have a story to tell tungkol sa Manila Zoo. The day after tomorrow, as a matter of gratitude, bilang utang na loob at pagkilala sa ating mga manggagawang Pilipino, gusto ko sila una makatikim at kanilang mga anak. Kasi this is an iconic place for every Filipino. No? And I want them to enjoy it first. Now, in the coming months, dahil lumaki ang espasyo, naging mas moderno, mas
maraming hayop ang pwedeng ilagay at mga kakaibang hayop. Bigla kami nagkaroon ng maraming offer ngayon from individuals na Pilipino. May magbibigay ng hippopotamus. No? Kasi nandun na yung bahay ng hipo. Yung tamus na lang ang wala. Yung hayop. Kasi nga, ang maganda, talagang lumaki yung espasyo. Dahil, so, we will acquire more animals in the coming months and hopefully makabili tayo o makakuha tayo ng giraffe. Kasi namatay yung giraffe dati, di ba? In fairness to Mr. Luwilier ng Cebu Safari, siya nakakapag-breed na ng full breed ng ano tawag yan? Giraffe, no? Si Fred, may mga kapatid na si Fred, yung binisita ko nga na safari. And another person who will donate hippopotamus, and another person about the birds. But the place is now a park, a botanical park, and a zoo. So, doon pa lang, sulit na sa future na bayad ng Manila Zoo. And we were thinking about 100, 200 pesos para affordable. Lalo na, siyempre, yung aking mga lolo't lola, love na love ko yung mga senior, siyempre, may special akong pagtingin. May titig sa katulad mo, Pat. Pag senior, Pero Yorme, kailan talaga siya i-open sa public? good question. After December 30, no, sa opening, we were thinking, after quantifying the load capacity, kasi kailangan pa rin natin maging responsable, no? Dahil meron pa rin COVID-19. While gustong-gusto ko mag-enjoy ang taong bayan, gustong-gusto ko maipakita na may pag-asa sa pandemya. Gustong-gusto ko maipakita na tuloy ang buhay kahit may pandemya, but still, we have to be responsible enough and due diligence must be observed. So by December 30, there's a great volume of invited heads or individuals. From there on, we can see how much or how many can we accommodate in any given time under this pandemic or this situation with threat to infection. So, after that, just give us a few hours after the event or a day or two, we will make announcement, January libre. Ay, malay mo. Hindi, kasi gusto ko, alam mo yung gusto mo maparamdam sa Pilipino, may pag-asa. Yun yung gusto mong mensahe sa tao. Na walang susuko, makakaraos tayo. Ngayon ng Pasko, modesty aside, 700,000 families. At least, nakakain sila, may mayhanda sa Pasko. 150,000 senior citizen. At least we put a smile in their faces. Yung napangitila siya. So, tingin ko, with Manila Zoo, it is not only for us as Manilans. It is owned by every Filipino. Close to the heart of every Filipino. So I think this country, our people, deserve to be part and at least to go back there to reminisce yung kanilang mga alaala at pati na rin sa mga apo nila. So, we are expecting na dadagsa. Kaya
kailangan ko lang mag-due diligence. Just give us at least 48 hours with regard to your question. Just give us 48 hours after December 30. Then we will make public announcement come before or on January 1. Kung ilan ang kaya naming i-accommodate, kasi sisiguraduhin ko sa inyo na uunawain pa rin namin kayo while gusto namin mag-enjoy kayo, pero ayaw ko naman kayo pagastusin. Mukhang may idea ka na. YT, laway-laway lang. May awa ang Diyos. Ang tulis ng batan ko. Ang galing. Alam mo, malay mo. Kasi nga, gusto kita mag-enjoy. Yung nanay mo, tatay mo, mga taong bayan. Pero siyempre, kailangan ko unawain yung tao, walang tsapi. Hirap ang buhay. Yung bang, I want to meet you halfway. I want to give you hope. I want you to be given a new environment. No? At tapos huwag ka nang tumosgas. Malay mo. Most likely. Most likely. Most likely. Manila so pa ba yan? Bago lang mag-political. Ano nga po pala policy niyo sa New Year? Magpapangatutok po ba? Ay ako, hanggat maaari alam na natin mahirap ang buhay. Okay. Alam na natin pare-pareho. Kahit paulit-ulit natin sabihin yon, para ka na pumapasok sa isang tenga at labas sa kabilang tenga na yan. So, it's a given fact na hirap tayong buhay. Now, ako ang payo ko, ang panawagan ko sa ating mga kababayan sa lungsod, huwag na kayong tumosgas. Huwag nyo nang sunugin ang pera ninyo sa pulbura. Una, itabi nyo na lang yung itabi nyo na lang yung pera, save ninyo for the rainy days. Itabi niyo kasi di pa natin alam nasa pandemya pa tayo. Mabuti ang sitwasyon natin ngayon. Nakararas tayo, nakakalabas tayo, nakakapaghanap buhay tayo. Pero I think this pandemic taught us very well, a very good lesson. Tinuruan tayong magandang leksyon ito na maging masinop sa paggastos. So ang payo ko bilang ama ng lungsod, huwag nyo nang sunugin ang pera nyo sa pulbura. Save it. Second, para makaiwas na rin kayo sa disgrasya. Hindi ka nga na-disgrasya ni COVID, pero sigurado ako, malaki disgrasya mo sa paputok. Dahil alam naman natin, taon-taon, may nangyayari. Now, third, totoong itataboy namin, totoong ipagbabawal namin, tutuparin namin, pero totoo rin, napapalusutan nyo kami. Let's be honest to ourselves. Ngayon, ito na lang. Bilang ama, at pinipilit ko kayong unawain. Kasi gusto nyo masaya, maingay ang Pasko, the way it was before. Sabi nga, the way it used to be. Ito talaga, Pat. Ako basta panawagan ko na lang, maging responsable tayong mamamayan, para sa pamayanan, maging responsable tayong ama o ina para sa ating mga anak, maging responsable tayong anak sa ating mga magulang at sa ating kapwa. Hanggat maaari, huwag na kayong magpaputok. Dahil ang Manila Police District, iikot. Iikot naman. We will do our part. We will do our share. Para wag na tayong, alam mo, nag-aalinlangan sa isa't isa. Baka makakalawit ako ni Yorme, baka pa ako, mahuli, gastos pa rito, gastos pa ron. Enjoy New Year. Pray hard. And pray harder. Hope and wish for a healthy New Year and madinig ng Panginoon Diyos yung inaasam ninyong tagumpay sa buhay para sa inyong mga anak at pamilya. At inaasam nating kaligtasan na matigil na ang pandemyang ito dulot ng COVID infection. So, ako ganon. So, papatupad namin, dapat namin ipapatupad, pero mas gusto ko
dinidiplomasya. Hanggat maaari. Kasi gusto ko maramdaman nyo, inuunawa kayo ng gobyerno. Pero kailangan maging responsable rin tayo sa gobyernong kinabibilangan natin at pamayanan kinabibilangan natin. Maluwag tong bagong presinto. Basta those who will violate IATF, we will just implement what we can implement. But the entire police district will be in their streets, avenues, boulevards of the city of Manila. Wag na kayong tumosgas. Wag na. Tapos wag na kayong magtinda ng paputok. Nako, mamumuhunan pa kayo. Tapos makakalawit lang namin. Tapos susunugin lang namin. Sayang lang ang puhunan ninyo. Bumili na lang kayo ng maraming torotot. O pag wala naman kayo pambiling torotot, yung kaldero ninyo, batengge ninyo. Maraming pamamaraan. O tumalon kayo pag kulang kayo sa mantikilya. Kasi pag tumatalon sa bagong taon, tumatangkad daw. Magsuot kayo ng bilog-bilog. Multicolor. Marami pa rin mga nakagawian na ligtas naman na pwede pa rin gawin. Tapos wala pang tosgas. So, we will do what we have to do. Yes. Kung pag-highlight mo dun sa mga accomplishments mo, yung mga nagawa mo sa Manila, do you think it's being appreciated by Filipinos nationwide? And in reference to that question, yung second question would be, yun nga, yung pagtingin mo sa recent survey where your numbers are not as... Well, as far as I'm concerned, I think the people of Manila deserve better things from their government. So kung nagustuhan ng mga taga-Maynila yung aming serbisyo, maraming salamat. Ngayon, kung ito'y na-appreciate ng mga kababayan nating Pilipino, I am not a judge to that. Kung babala na sila ang humusga. Basta, what we can do and what we can say, all the things happen in Manila, lahat na nangyari sa Maynila, kayang gawin sa buong bansa. Kaya namin magtatag ng 10-story, fully air-conditioned, public hospital sa lahat ng rehiyon at probinsya ng ating bansa. At mga makabagong gamit sa ospital. Nagawa sa Maynila, kaya sa buong bansa. Kaya natin magtatag ng mga 20-story, 15-story, 42 square meter, 2-bedroom, condominium units para sa mga squatter sa Metro Manila, para sa mga renter sa buong bansa. Kaya natin magtatag ng 10-story, fully air-conditioned, public, elementary, and high school sa buong 1,600 local government units in the country. Those are the things that can be duplicated and escalated sa buong bansa. Now, kaya natin palaguin ang negosyo. Bakit? Bagamat bulok ang Maynila nung bago ako pumasok, dahil sa mabilis na kilos na ginawa ng mga kawani ng pamahalang lungsod, umaliwalas at lumago ang negosyo, 500% ang growth in 1 year. I mean, that cannot be denied. Now, ang Maynila dugyot, laging kulelat. Laging kulelat. I mean, you can Google it. In a short period of time, and recent data showed to us through, I think, COA's audit, Manila became number 3 richest city in the country. Oh, dati, I think we're number 15 or 16. Then, sorry total na tanong mo naman kung pwedeng gawin sa buong bansa. O, kaya bang gawin yun sa buong bansa? Yes. Kasi it's a matter of administrative capacity and experience to grow business. Manila, from Dugyot, became world competitive. Out of 600 plus cities in the world, joining the Bloomberg competition, which is very hard, Manila and Butuan City
landed top 50 in the Bloomberg competition around the world. 600 cities around the world. So, can we be competitive as a country? Yes. We can bring back those glory days of Philippines as a country. And we can bring back the pride and dignity to every Filipinos here in the Philippines and abroad. So whatever happened to Manila can be duplicated in the entire country. Now, may prueba ba? May resibo ba? Kayo na po humusga, mahirap po magbanggit ng mga pinagagawa sa Maynila. Bukas na aklat ang pamamahala sa Maynila. In fact, if you check yung aming Facebook, since day one, boy, remember, 30-year problem, 40 years problem, inuban na kami pare-pareho sa Maynila, hindi na-resolve yung buong rekto. Gone in 48 hours. 48 hours, modesty aside. 15,000 obstruction, done and gone in recto. Nalinis, umayos, nagkaroon ng gobyerno, pumanatag ang tao. Nagkaroon ng equal opportunity. Sa Maynila, pantay-pantay. Walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Gagawin ko rin sa buong bansa. Pantay-pantay. Papapanagutin ko ba ang mga kriminal? Opo. Sa mata ng batas. Kinakalawit namin. Hinabol ko ba yung mga hindi nagbabayad ng buwis? Hinabol ko. Pinanagot ko. O yung mga smuggler. O, pagpasok nila sa pier, good for them. Paglabas sila ng pier, bad for them. Kasi City of Manila na yon. So there are things happen in Manila. Maraming istorya sa Manila na alam natin because of the basic principle in governance, no? Yung administrative capacity. And I've been doing service for 23 years. I'm young, thank you. Because I started serving at the very young age. 23 years. All my life I've been working. I've been working, and trying to excel in every field of undertaking. Lagi ko naman pinagbubutihan. Nung basurero ko, naging magaling akong basurero. Malaki kinikita ko isang araw. Hindi ako umuwing luhaan. Nung naging sidecar boy ako, promote ko sarili ko, malaki kinikita ko sa pagsa-sidecar. Malaki na sa amin yun, yung 50 pesos. Depende sa level mo. So, ginalingan ko maging sidecar boy. Noong nag-artista ako, ginalingan ko rin. In a short period of time, nakilala ko. Pinagbutihan ko yung pagkakataon binigay sa akin ng Diyos, ni Daddy Wawi at ni Kuya Jones. Noong hinalal ako ng taong bayan, bilang konsihal, pinagbutihan ko rin. In fact, tinalitdan ko ang pag-artista, inalay ko ang buhay ko sa pagseserbisyo sa tao. Nakutya ako dahil hindi ako nakapag-aral. Nag-aral naman ako. Bumalik ako sa eskwela, salamat kay dating Vice Mayor Danny Lacuna. At salamat sa mga teacher ko sa Pilipinas at sa mundo. Noong tumakbo akong Vice Mayor, pinagbutihan ko rin. Inayos din naman natin. Ngayon nag-mayor ako, kayo na po humusga kung nagbuti ako. In a short period of time. Why is it very important to act fast? Bakit tayo nagmamadali? And I'll tell you straight, kailangan mabilis kumilos ang tao sa gobyerno. Hindi puro picture taking lang, hindi puro laway-laway lang, kwento-kwento lang. Kailangan may pagkilos. Kasi mabilis na sinira ang buhay natin ng COVID-19 infection na tinatawag natin pandemya. So kailangan ang tao sa gobyerno mabilis lagi kumilos. Kaya namin laging binibilisan ng kilos. Kaya in a short period of time, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, talaga pax lang tayo. Nabuhay namin ang Maynila. Kasama ng aking 20,000 mahigit na mga kawanina. Binuhay namin, ibinalik namin ang dangal ng Kapitolyo ng bansa. Inilaban namin sa mundo
naging competitive kami sa mundo. We have served in our own little way, to the best of our ability. We've shown kind of leadership, certainty in rules, predictability in policy. And that's why business prospered. Despite, alam din naman natin, maraming mga LGU nahirapan. Kami baligtad, lumago pa sa gitna ng pandemya. We've lost 7% of our business during the pandemic. We've gained 12% new business in the city on the same year. So that's positive 5% of growth. We've provided so many jobs created by the government and through the effort government sa private sectors. And I'm happy. Ngayon, eto, wala na sipsipan bilib na bilib ako sa McDonald's, Dati, ilang piraso lang McDonald's sa Maynila. Ngayon, 5-5 magtayo ang McDonald's. I'm just mentioning a brand, but they deserve such recognition from the city of Manila kasi nung hinikayat ko sila, lumekba na kayo sa Maynila. Halika na kayo ulit dito. Basta dito, certain yung rules. And bumalik sila. And we're gonna open another branch. And these businesses generates direct impact, good impact sa buhay ng tao. May trabaho ang tao. So, lahat ng ito, kung ito'y nangyari sa Maynila, we guarantee you, kung kayo may kakilala sa Maynila, ipagtanong ninyo, ang laway ko nasasanla. Hindi ko naman masisisi ang ilan nating mga kababayan na hindi pa ako kilala. That's part of I have to do as a candidate. But kung kwentas klaras lang, kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon ng mga Pilipino, mabibigyan lang ako ng pagkakataon. More than paniwalaan nyo yung sinasabi ko. Magsiyasat po kayo total. Lahat naman ng taga Maynila, may kamag-anak sa probinsya. Ipagtanong po ninyo at para na sa ganoon, makapag-desisyon tayo ng maayos. But, again, I hope for New Year, good things come for those who wait. And I'm a believer. And I'll do my best in my own little way to reach as many people as possible. And try to tell them my plans, tell them ano ang plano ko sa buhay mo. Paano kita itatawid sa pandemyang ito. At yan, nagawa sa Maynila, kumain ng tao sa Maynila, mabisa ang ayuda sa Maynila, peace and order sa Manila, napakaganda. Ang negosyo sa Maynila lumago. Ang postura ng Maynila bilang syudad bumalik bilang kapitolyo ng bansa. Yung dignidad sa tao nabalik. Nagkaroon ng kasiguruhan sa Maynila. COVID-19 approach or fight against COVID-19. In fact, hanggang ngayon pinakikinabangan ng Metro Manila. Yung Manila COVID-19 Field Hospital. One of a kind in the country. And hopefully wag natin magamit ngayon. Walang kahoy Hopefully wag natin magamit ngayong itong Omicron threat sa atin. So, of all these things, I hope sana nga ma-appreciate ng tao. But then again, it's a democracy. Yung survey, thank you very much. Basta, at least number 3 ako, may pangalawa pa. Pagkatapos yung may number 1. Malay mo. Ako naman ang tanging alay ko lang sa tao, serbisyo. At ang tanging mapangawakan sa akin ng tao, laway ko. Yun lang ang asset ko. Wala naman akong ibang asset Basta ako, laway ko nasasanla. Nadadala sa sanlaan. Kasi gusto ko may singilin sa akin ng tao. Kaya ako, pag ako may binigkas, meron na ako sinabi na gagawin, ayun magaganap. Talo inip. Kumbaga, yun naman ang akin. Yung lahat ng sinabi ko, ginawa na. Lahat ng sinabi ko, nangyari na. Yung iba, nagkukwento pa lang. So, sa madaling salita, ang gabanan na ito, pangalan, mga dating Well, kasi maswerte, sila kasi maswerte, pinagpala sila Pinagpala sila na meron silang mga apelyido na
mga alta sa syudad ba? Nasabi ng mga matatanda. Oh. Pero ako, I'm proud of my father. With all honesty. Proud ako sa nanay ko. Kahit labandera nanay ko, kahit istibador nanay ko. Ipinagtatangos ko ng ilong yun. Na ipagmamalaki ko yun sa buong mundo kasi iniraos ako. Hindi ako ipinagpariwara. Uy, talaga nagdidildil ka ng asin, kumakain ka ng tira ng tao sa basurahan, pero hindi na merwisyo nanay at tatay ko. Kaya I'm very proud of them. Sumalangit nawa ang kaluluwa nila. Patawarin nawa sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan na gawa at tanggapin sila sa langit. Yun na lang ang dalangin ko sa mga magulang ko. And in their memories, hindi ko ipapaya yung mahirap na spelling apelido ko. Dumago. So, kaya maswerte sila. Those names who are very famous in the country. Pero ito, tandaan ninyo, walang grabang nakakapuwing. Nakakabulag yun, hindi nakakapuwing. Ito talaga sila. I always believe that in destiny, alam mo, kahit ako nagtatanong sa sarili ko, bakit ako umabot sa ganito? Anong dahilan ko sa mundo? Anong dahilan ko sa tao? Basurero ko eh. Hindi pwede ikubli. Imbornal lang pinanggalingan ko eh. Bakit ko inabot yung katatayuan ko ngayon? Kung nasaan man ako ngayon, salamat sa Diyos. Salamat sa magulang ko, salamat sa mga tao. Pero anong dahilan ko bakit ako umabot sa sitwasyon na ito? Yun, hindi ko pa nasasagot yun. But, with all honesty, sa ating mga kababayan, may awa ang Diyos, mga kababayan. Ang kailangan ko lang tsansa. Sumugal sa akin yung mga taga Maynila. Awa naman ng Diyos. Modesty aside. Pinagbutihan ko naman. Ngayon, kung gusto nyo, maiba naman, eto ko. Pwedeng mabasa sa ulan. Happy New Year. Thank you, thank you. Ito ako. Ito tao naman yun. Lagi yung tayo basa sa ulan. Pero tama ba yung namin yung sinabi mo na yung parang ipapakilala nyo pa yung Facebook nyo or ano yung pwede namin i-refer dun sa yun sa survey? Tingin mo ba hindi pa nakakarating? Hindi ko alam. Hindi ko alam. I just basta ano lang. Yung mga nangyari sa Maynila, mga bahay, totoo naman. Lahat naman talaga hindi. Totoo. Can you imagine 17 regions, 17 hospital ng Maynila?